Okay, good morning mga ka-backyard. So, welcome po dito sa ating munting channel. So, for today's video po ay mag-unboxing po tayo ng pump or portable submersible pump. Ayan mga ka-backyard. So, nabili ko lang po to sa Shopee. Dahil nga po summer ngayon, medyo pahirapan po tayo ng tubig. Yung source ko po ng tubig sa aking mga alaga ay halos sagad na or wala na pong laman, kaya magpapump po tayo kasi may malapit po ditong NIA or National Irrigation dito sa malapit sa amin. So doon po ako magpapump ng tubig papunta dito sa aking mga pond. So bumili po ako ng portable submersible pump sa Shopee. So nagkakahalaga po yan ng 1628 mga ka-backyard. Ayan, so bagong dating po, kaya i-unbox natin and i-testing po natin kung sulit po ba yung 16 na pagkakabili natin. Ayan, kung makikita nyo po sa ating video, nandiyan po yung actual na size po ng pump. Medyo may kalakihan po yan. Kala ko sobrang liit lang, so feeling ko magiging sulit naman po yan mga ka-backyard. And ang texture niya po is full metal po siya, bakal po talaga ang pinaka casing niya mga ka-backyard. And according po sa kanyang description dito sa pagkakabili ko is kaya niya po mag-pump ng 5 cubic ng tubig, 5 cubic meter ng tubig per hour. So dahil gawang China nga po yan, so baka hindi po yan umabot ng 5. And then yung lifting capacity naman po niya is 10 meter. So kaya niya daw po mag-pump ng 10 meter na taas. Ayan. Kung makikita niyo mga ka-backyard, meron na rin po siyang pinaka parang impeller o yung pagdurog ng mga kung may mahihigo po kung mga debris sa ilalim. So hindi po yun sasama sa makina kasi meron pong parang hélice siya sa ilalim, madudurog na po yan. And yung voltage naman po niya is of course 220 volts po siya, hindi po siya pang solar. And then yung power consumption naman po niya is 1000 watts. Pero again, dahil gawang China, so siguro mga more or less mga 5 to 600 lang yan. Hindi naman po kasi yun po ang experience ko sa mga gawang China, hindi po accurate yung mga nakalagay sa specification nila. Alright, so ang wire po niyan is medyo mahaba na rin, may 7 meters po yan na fixed na wire. Magdagdag na lang po tayo kung kinakailangan. Okay, so ayan, may sinabayan ko na rin po yan mga ka-backyard ng hose. Hindi po yan kasama sa pump, so separate ko po yan binili para magamit po natin kasi medyo malayo-layo po yung panggagalingan ng tubig. Okay, so ang hose po niyan is number 3/4 po. Ayan, kasi yun po yung pinaka pangbugan niya ng tubig. So dapat titingnan nyo po muna yung pinaka nozzle niya kung bibili kayo ng hose. Okay, so ayan, ititesting po natin kung kumusta naman yung buga niya. Ito po yung isa kong pond, for testing purpose lamang po to. Ayan. Ayan, malakas po siya mga ka-backyard. So feeling ko pag na-compress na siya ng hose, malakas po ang kaya niyang ibuga. Okay, so ayun lamang mga ka-backyard. Para sa akin sulit po to sa halagang 1.6 po. Is goods na to para sa ating mga, kung may mga pond po tayo or may mga palaisdaan. Okay.